layunin sa kanyang buhay. Alam niyo po yung salitang lakas na loob, sa palagay ko po, nung unang panahon, hindi masyadong hindi masyadong gumagamit ang lakas ng loob ng unang panahon sa nangyayari ng unang. Pero sa nangyayari ngayon, dobling lakas ng loob ang kailangan ng tao. Bago pa yung bumako. Yan po yung umiira sa panahon natin ngayon. Lakas ng loob, ibay ng loob, minsan kailangan makapal. Po. So ito po aling pag-aaralan ko sa buhay ni Pablo. Ayan, so na-encourage ko to keep on going. Ayan, to keep on going. Ito po yung sa buhay ni Pablo. So babasahin ko po yung 2 Timothy, chapter 4, verse 1 to 8. Ito po chapter na ito po ay advice ni payo po ni Pablo kay Timoteo. Sila po isang mangangalan po sila. Kung saan ito po yung tagubili ni Pablo kay Timoteo. Ano po, doon sa kanyang nalalabing oras. Ito po yung payo ni Pablo kay Timoteo. Sabi po sa chapter 4, verse 1, dating bilang hari. Inaatasan kita, sabi niya kay Timoteo, sabi po ni Pablo. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mo, gawin iyan, napapanahon man o hindi. Ano po? Sabi po, himugin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, sa ng mga tagapagturo na walang ituturo, hindi ang ibig lamang nilang marinig. Verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Verse 5, ngunit ikaw, maging mahinahon ka, sabi po ni Pablo kay Timoteo. Maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Verse 6, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpalo ko sa buhay na ito, sabi po ni Pablo. Ito po yung mga huling araw niya. Nalalabing oras sa kanya. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8, kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpupulot sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Ngayon po, so, Tagalog naman po yun. At maliwanag po ito yung nagubilin po ni Pablo kay Timoteo. Ano po, sila po ay mangangaral ng salita ng Diyos. Naniniwala po ako na tayo may kanyang binigay na kakayahan sa atin ng Panginoon. May kanya-kanya tayong kakayahan. So, kamusta? Ito po ba yung lumalago ang kakayahan na ito? Nagagamit po ba natin ikaw ay may kakayahan, binayaan ka magbigay? Pagpatuloy mo magbigay, binayaan ka tumugtog, marunong ka tumugtog. Ipagpatuloy mo yung pagtugtog, binayaan ka ng mahusay na boses, ipagpatuloy mo yung pagkanta. Ano po? So, may kanya-kanya kung kakayahan na ibigay sa atin ng Diyos na mahalaga po na ipagpatuloy natin. Kaya po sabi, lakas ng loob to keep going. So, example po nito si Pablo. So, sabi nga po, ano po ba yung mga motivation o motivation? Meron po kasi mga sa dila. Nahihirapan po magsalita. Yung motivation po ni Pablo, o motivation, naging inspiration ni Pablo para siya magpatuloy sa paglago sa pananampalataya, sa kanyang pananampalataya. Ano po? Kung maalala niyo po, meron tayong pinag-aralan na nag-share ko po sa ito po sa backsliding. Ano po, hindi naman maraming nasabi nga, mag-i-step ka lang agad-agad eh. So, nag-uumpisa lahat yan sa desire. Ano po, bago ka talaga mag-diretso. Ano po, doon sa sinasabi natin backsliding. Parang nagpadulas, nag-uumpisa ka sa taas, dudulas ka konti-unti pababa. Ano po. So, ito po, may kinalaman to, ito. Ano po, itong lakas na loob na ito, itong pagpapatuloy mo sa pananampalataya. Na
Sa panahon ngayon, kailangan doble ang lakas ng loob na meron ka para natin yung mga gift na ibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga po dito, ito po yung mga motivation, English na lang, motivation that will keep going. Ayan, sabi ko dito, motivation that will keep going. The awareness, number 1, the awareness that God is with Him. Ano po yung sabihin ng awareness? Kamalayan. So sabi ko, ano po yung motivation ni Pablo kung paano nagpapatuloy sa paglago sa pananampalataya? Yung kamalayan, ang Panginoon is sa Kanya. Hindi po sa material na bagay, hindi po sa simbahan, kundi sa kalooban niya na andoon, sa Kanya ang Diyos, doon sa Kanyang kalooban. Yung kamalayan na yun, na ang Diyos sa akin, sa aking kalooban. Sabi nga po, awareness that God is with Him. Sa kapila po ng mga paghihirap ni Pablo, alam niyo po sa totoo lang, wala sa kalintingan ni Pablo yung mga pagsubok natin naranasan. Kaya basahin po natin sa chapter, sa 2 Corinthians chapter 11 verse 22 to 28. Ito po yung sabi ni Pablo, testimony ni Pablo. Ano po? Tungkol po sa mga karanasan niya sa buhay, na kapag talagang pinag-aralan mo yung karanasan niya sa buhay, wala sa kalingingan ng ating nararanasan yung buhay, ano po, na meron si Pablo noon yung mga pagtitiis, pero hindi po siya bumitaw, hindi siya nag-give up, hindi siya nag-quit. Siya po ay patuloy na nanampalataya sa Diyos, hindi siya nanisig, hindi niya nanisig ang Diyos, hindi siya nagreklamo, ano po. So, ito po yun. Awareness that God is with Him sa 2 Corinthians chapter 11, verse 28. Sabi po, sila ba'y healthy? Sabi po ni Pablo, ako rin. Mga Israelita ba sila? Ako din. Sila ba'y mula sa langit ni Abraham? Ako rin. Sabi ni Pablo, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo. Diba? Parang ang ano, no? Tingnan niyo yung salitaan niyo ni Pablo, yung lakas ng loob ng salitaan niyo namin. Parang, kumbaga sa panahon natin yan, parang ang kapal ng mukha mo, parang gano'n. Sabi ako sila ba yung lingkod ni Kristo? Sabi niya, mas mabuti ako lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Sabi ni Pablo, para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Sabi ni Pablo, mas maraming beses akong nabilanggo. Hinagupit ng napakaraming beses at madalas nabingit siya sa kamatayan. Nabingit sa kamatayan. 24. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 25. 3 ulit ko naranasang hagupitin ng mga Romano.